Leia, may update din meron sa ba siya? atin. Sige, bago sa nating balita. Tungkol Mabilis sa lang presyo naman ng palay at saka daw yung daw kahabaan ng bypass road ay kulay dilaw. Kulay dilaw, hindi kulay puti. Leia, pasok. Ayan, magandang hapon kasamang Arnett, kasamang G. Siya rin lang naman napag-usapan niyo yung Ginba Bypass Road na hitik na hitik sa bunga ng palay ang bypass road. Pinuntahan natin yan kanina. So, na-update natin na nasa 20 pesos per kilo na lang pala ang presyo ng palay. Ngayong araw ng Lunes, Abril 8 nitong taong kasalukuyan. Ayon ito sa mga ahente o traders na namimili ng palay na nasa bypass road kanina-kanina lang. Ayon kay Jomar, isang ahente ng Ginba Palay Traders, 24 pesos per kilo ang kuha nila sa bagong inaning palay at 28 pesos naman per kilo sa kapag ito ay tuyong-tuyo na o dried. Nung isang linggo, nakapagbenta si Ginoong Dante Alfonso ng Barangay Subol ng kanyang palay na inani mula sa 1 hektarya ng binubukid na umabot sa 1,500 kabans. Nakakuha ito ng 24.80 sa kanya ng isang palay trader na dayo. Samantala, nang makausap natin ngayong araw si dating SB Velasco o mas kilala sa tawag na Bad Boy Velasco ng Barangay Macamyas, aniya nung isang linggo nakapagbenta siya ng nasa 137 kabans ng kanyang palay na long tin 937. Nasa 24.30 ang presyo nito mula sa trader na galing pa ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang hinaing ngayon ng mga magsasaka ay sana papasukin ang mga dayong namimili ng palay dahil mas mataas ang kuha ng mga ito kumpara sa presyohan ng mga palay traders mula dito sa Ginba. Stop buying din si Ginoong Mendoza, isang trader ahente na taga Ginba, dahil sa biglang baba ng presyo ng palay. Malaking bagay di umano yung 6 pesos hanggang 8 pesos na maidadagdag sa 24 pesos. Gusto niyang kunin na 25 pesos per kilo dahil naawa nga siya sa mga magsasaka ng Ginba. Ngunit kung nasa 24 pesos na lang daw ang kalakaran o baka bumaba pa dito, wala siyang magagawa dahil may sinusundan daw sila. So, samantala, ito si Ayalea naggaling dito sa bypass road na kulay dilaw, kulay orange, kabilaan, magsimula Bantog hanggang Bacayao. So, Ayalea, para sa balitang lokal ng radyo natin Ginba 105.3 FM, tuloy-tuloy sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tama tayo, Lea. Pakiulit mo nga, ang presyo ngayon ng palay ay 20? 24 pesos 24. ang bagong ani. Yes po. Wala na ba daw itataas? Ano yung namimili ng 24? Yung outsiders o yung member ng Ginba Palay Traders Association? Ginba Palay Traders yan kasamang di kasi may interview tayo dyan kay Jumar. Okay. So, yes. Pagka sa tagalabas yung bibili? Mataas lang 60 pesos to 80 pesos. 6 pesos to 8 pesos. Kasi nasa 24.80, 24.60. Centavo. Centavo yung Centavo, yes. Centavo. May 0.80, may 0.60. Oo. Opo. Kaya yun ang hinahabol mga magsasaka. Ay, malaking bagay na daw kasamang G, yung 8 pesos, saka yung 6 pesos. Sana, kasi nga, ang dapat nga in 8 pesos. Baka 60 o centimos. Baka 60 centavos. 6 pesos. So, 6 pesos. 6 pesos yung dagdag? 24.60. So 60 centavos. 60 centavos. 6 pesos. 24.80 to 24.60. Sorry po sa mga nakikinig na nalilito si Ayalea. 60 centavos to 80 centavos. Malaking bagay na daw yun. Oo naman. Kahit nga 10 centavos eh. Kasi ilang kilo, isang
Isang kaban, di ba? Mm-mm. 50 Oo, at kilos yun sa isa. mabigat kasamang G ang inani ngayon ng mga magsasaka dahil mabibigat ang timbang ng palay. Katulad nung kay Conce Velasco, nag-a-average ng 63 per kaban. Yung 63. Wow. Yes. Yung unang paanin niya daw, umabot ng 58. Itong nahuhuli, 63. Namintog, ano? Hmm. Baka bastante rin sa tubig. Kasi imagine mo, Oo. kung ang inani mo sa isang hektarya ay 150 Yes. avanza, tapos 80 cents yung dagdag, 6,960 rin yun, ha? Hmm. Kung ang average ay 58 kilos lang, ay kung 60, mas Oo. malaki. Bumenta nga daw siya. 1660 Ang bentahan niya daw, kasamang army is 213,000. Sa isang Isang hektarya? Oh, yung isang hektarya niya na nakaani siya ng 175, pero ang ibinenta niya lang ay 137 kabanis, nakuha ng 2430, napagbentahan niya daw is 213,000. Anong variety kaya yan? totoo yun. Oo. Anong presyohan ngayon? Anong variety Baka- yan? Hybrid ba? Longping daw. Ay, long pink. So, hybrid. Menpin 937. Yan din kaya yung yan din kaya yung binibigay ng DA? Natanong mo ba? Kung yan yung binhi ng DA? Di lang natin natanong si SB Velasco kung saan galing yung binhi niya. Basta mabigat daw. Siya ba yung bad Yan, boy? si Bad Boy. Oo, Si bad boy, Robin Padilla. yan ang Robert Meron Padilla. tayong interview dyan kasamang G kay SB Velasco. Ano ba, SB? Sangguniang barangay. Member yan. SBM! SB member. Na, dati? Mhm. Oh. Dati, yes. Sige nga. Ano ba yung Tingnan natin sinasabi kung... ni Sir Bad Boy? Yan, kumakain po si Conce Velasco. Nagbenta na daw siya ng palay. Conce, ilang kaban naman po ang ibinenta mo na palay? Yung una, yun ang brand. Hindi ko na matandaan yung bayad eh. Pero yung huli, Kaya naman. ay nung una, 24.28. Aha. 24-20. Yung 137 kaban, 213,000. Opo. Ito pong nahuhuli. Itong huli, 25. Hindi ko lang matandaan kung ilan yung Pero ano po yung Conce? sa timbang kasi. Sa timbang. Ano po yung Conce? Dayo po ba o dito sa Gimba? Tayo, yung taga Santa Rosa. Santa So Rosa. 25 po pala ang kuha ng mga dayo. Yung huli. Aha. So ngayon po dito sa Gimba Conce, magkano daw po ang kalakaran? Yung sabi kanina dito, 24 daw. 24? Malaki din difference. 15 nung kahapon. Aha. Ngayon, maaga pa. Pagkanong-ganong kasi ang presyo. Hindi pare-parehas. Oo. Sige po, Conce, maraming salamat po. Sige. Wala pa namang ulan na. Bakit nag-fluctuate? Ano yun? Depende sa... Sa baba. Baba ng rice mill. sa mga Ano, sa mga namimili. Ay, naku. 'Di ba? Yung ang may control talaga ng presyo, yung bumobola ng presyo, yung traders na malaki, 'di ba? Tapos doon nakasuso ngayon yung mga namimili, no? Kung ano ibaba sa kanila. So matatangkihan na nila kung magkano nila bibilin. O sasabihin na limbawa ng rice mill. Sige, kukunin ko yan 30 pesos. Tuyo. Diba? 30 pesos. Okay na kailangan ang kaya computein yun nung namimili ng palay kung hanggang saan siya doon bibili. Yun. Kasi hindi naman nila masasagpawan yun eh. Hindi sila basta pwedeng bumili ng bumili dahil yung pagbabagsakan nila baka maluto Yun din. sila. At saka, yun din ako. Oo. Yun Yung din nagdidikta ng presyo. sila din na mas malaking Oo. na Kaya nga nag-iipon. sana nga ang nagpapaipon, Pero may tubo na rin yung may tubo na rin yung Maliliit na namimili. traders. Oo. Ang tubo nun mga lang din, centavos lang din. Kasi nung namimili si nanay, yun lang din ang kwenta niya. Oo, kasi Nasaan tinan mo pa nga, centavos? kung sabi mo nabili ng 137 kabans,
6,000 yung ano? Hindi 150. Ang Yung Ay, kung 150. Kung 150 Magkano? ka Vans, Sa- 58 kilos, sa 80 centavos, 6,960. tingnan mo. Di yung magsasaka ang sa 4 na buwan niyang sinaka, ilabas mo lahat yung gastos, no? Ilabas mo lahat ng gastos. Kung may matitira doon 10,000, hamak mas malaki ang kita nung traders at saka noong rice mill. Walang hirap. Oo. Hindi, may hirap din naman sila. Magbilang ng pera, di ba? May truck Grabe sila. ka naman. Pero yung mga maliliit na traders, ano lang din, konti lang din talaga yung, yung... hindi ganun kaso kalaki nga sa rice lang, mill. kaso Kaya nga lang, lang, kumikita sila, sabi mo na kumikita na sila ng, nag-gross sila ng 10,000 a day. Ganon. Ay, may tao pa sila. Di ba? May truck. may tao, may truck, may permit. Neto na kamo, 5,000. Adi, yung kita nila sa 3 araw, kita ng magsasaka sa 4 na buwan. Ganon. Kaya tama lang yan na mataas ang presyo ng palay natin. Oo, At kung kasi merong bababa dayo pa na dyan, nakikipag-compete, liliit yung kita ng abay, magsasaka. oo. Kung may dayo na nakikipag-compete para Hindi mo kasi mabili ang pwedeng palay. sabihin na kita niya yung 213,000 Oo. Total may pera naman mayaman naman yan si Bad Boy. Gross Yung yun. ibang magsasaka, hindi naman katulad. Pero yan. tsaka ang tanong, magkano yung ginastos niya doon Oo. na punan? Kasi Hindi mo na tinanong Arya Lea Nagtanong ka abono lang pa sa lang Arya. Sobrang laki na Kung ang gastos ilan ang inani niya sa 100. At tinanong ko po siya kasamang G at kasamang Army kaso hindi niya na daw matandaan kung magkano yung gastos kasi hindi naman daw siya nagkikwenta ng gastos. Yun ang may pambili. Kaya nga, hindi nagkukwenta. Pero yon may ipon, kumbaga. Meron siyang pinagkukuhanan. Pagka hindi na rin siya nagkukwenta. Labas lang Pag dire-diretso ang lugi. Pero kinuwenta niya yung sales niya. Oo, kasi malalaman mo naman yun. Matatandaan mo yun. Matatandaan mo na, Gustong tinrack scale yun. Tapos isang binulot daan ng na. aking gastos ko dyan. 200. Di may 100 at 113,000 na kita si Pero magandang practice yung naglilista ka ng gastos mo. Kahit na yung mga major lang, kahit hindi na yung mga ulam na pa isa-isa lang, kahit hindi na yon, i-average mo na lang yon or sa loob ng isang buwan, i-estimate mo lang. At least meron kang babalikan. Kasi hindi mo naman matatandaan yun Tsaka hindi mo rin pwedeng sabihin na yung gastos mo ngayon ay gastos mo rin last cropping. Magandang practice yun, para makita rin na na kahit pa paano kung kumikita, meron. Diba? Sige. Okay, maraming salamat Arya Lea. Sige po, maraming salamat. Okay. Yung ating bypass police ay naghatid sa atin ng update. Sige.